Magandang araw sa ating mga kabayan mula Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre sa ating mga kabayang OFW sa migrants, magandang araw sa inyo o magandang gabi. Ingat kayo parati bilang makabagong bayani ng bansang Pilipinas. Again, ito na naman, may pasabog na naman ang gobyerno o ang administrasyon sa panguna pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mga kabayan, dahil nga yung dating pangarap unti-unti nang natutupad. Ayan, so yun yung pinakamagandang bagay na nakita rin natin. No, pangarap lang siya, 'di ba? Dahil nga marami ang nag-aaway-away natin mga kababayan dahil hati ang opinyon ng bawat isa dahil sa may sinusuportahan sila mga politiko, 'di ba? So yung iba dinidiin no na pangako. So sabi nga magkaiba ang pangarap o pangako pero yung pangarap is unti-unti nang natutupad sa kasalukuyan ng administrasyon. Siyempre, nangarap kung naalala natin way back of 2022 during sa Uniteam, no, nangarap si Pangulong Bongbong Marcos no na sana bumaba hanggang 20 pesos ang kilo ng bigas. 'Di ba? Ito naman, no, unti-unti nang natutupad dahil nga sisimula na, no, dito sa area ng Visayas. Alam nyo, kahit ako taga Mindanao, masaya ako, 'di ba? Na nakikita natin yung unti-unti nilang mga pangarap, yung mission, vision, goals sa bansang Pilipinas is unti-unti nang natutupad. Hindi tayo malungkot kasi sabi nila bakit daw diyan lang sa Visayas, bakit hindi dito sa Mindanao, bakit hindi doon sa Luzon? 'Di ba bakit doon lang ba sa Visayas ang may nagugutom? So napaka-negatibong pag-iisip o mindset ang mga ganyang pag-iisip, 'di ba? Nakakalungkot yung ating mga kabayan na ang tawag doon is makasarili. Alam niyo kung bakit? Talagang makasarili sila. Isipin mo naman, no? Hindi sila masaya na unti-unti natutupad yung mga pangarap ng gobyerno, ng kasalukuyang administrasyon sa halip na suportahan para mas mapalawig pa ito. Ako, bilang sa taga Mindanao, masaya ako, 'di ba, na hindi man dito sa Mindanao, hindi man doon sa Luzon, bagkus nasisimula na unti-unti sa Visayas at target na mapalawig pa ito bago dumating yung 2028, 'di ba? So mapapalawig pa nila bago dumating yung 2028. Nakakalungkot lang sa totoo lang, ako, sabi ko nga, full support din ako during kay former President Rodrigo Roa Duterte during kanyang term. Nakakalungkot lang kay Vice President Sara Duterte, no, na isa rin sa sinuportahan natin ng campaign, no. Nakakalungkot lang kasi nga mismo, no, siya ay bahagi ng administrasyon. Siya ay Vice President ng bansang Pilipinas. Siya ay isa sa pinakamataas na posisyon sa bansang Pilipinas. Nakakalungkot lang mga kabayan sa totoo lang na sa halip dapat niyang suportahan yung ganitong programa na mas mapalawig pa, mas mapalakas pa. Hayaan natin ang mga kababayan natin na suportahan. Hindi dapat maging against tayo dahil nga may nakikita tayong tawag nito, video na kumakalat, no? Siya kasi isa sa administrasyon ngayon, 'di ba? Part siya, 'di ba? Na dapat niyang suportahan para naman yung taong bayan is matuwa sa kanya. Paano matutuwa ang isang lingkod bayan na katulad niya kung siya mismo, no? Negatibo sa mga programang nilalabas ng administrasyon, 'di ba? Part siya ng administrasyon. Siya lang mismo ang humihiwalay sa administrasyon. So papakinggan lang natin mga kabayan, ayaw ko lang ipakita yung mensahe, no, ni Vice President Sara. Meron akong meron akong pagdududa ha, na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop. Alam niyo kung bakit nasasabi niyong panghayop, 'di ba? Hindi pang tao yung NFA rice dahil hindi naman kayo kumakain ng NFA rice.
Nakakalungkot lang, di ba? Hindi kayo kumakain ng inipi rice. Kami bilang isang mahihirap nung araw, yan talaga ang number one na pinipilahan namin dahil way back of 2012, pumipila kami sa inipi rice dahil limitado lang din ang pagbili that time. So, number one, yan talaga yung pinupuntahan namin. Hindi po panghayop ang inipi rice. Para sa inyo siguro, panghayop dahil nga mayaman kayo, nakakabili kayo ng kahit tag-iisang daang kilo ng bigas, hindi masakit para sa inyo. Pero actually, Vice, no, talagang full support ako nung time na nakaupo natin. Pero sana, huwag nyo naman sabihin yung NFA rice is panghayop. Dahil nga, number one na paborito yan ng katulad kong mahihirap. Dahil dyan, nakakatipid kami at nakakapagtabi kami or nakakabili pa kami ng pang-ulam kaysa halip na bumili ng bigas na katulad sa inyo. Siguro panghayop sa inyo dahil hindi kayo kumakain ng inipi rice, di ba? Huwag niyo sanang sabihin panghayop ang inipi rice dahil nga yan yung number one na pinipilahan ng ating mga kabayan na poor is for the poor or yung poor lang, di ba? So yun, huwag natin sabihin panghayop kasi nakakasama ng loob na sabihin no ni Vice President Sara Duterte na panghayop ang inipi rice. Hindi po siya panghayop, nakakakilig. Siyempre alam niyo taga Mindanao din ako tapos sabi panghayop, pinipilahan ko yan. Dorag lamaw? Namaw? Oo. Ganyan. O diba, inipi rice, Ganun ba yung panghayop. bigas ng NFA, sir? Ah, ganyan yung, pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Yan, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy Oo, ang mga, diba? hindi mga hayop. Totoo, hindi kami mga hayop. Pilipino. Ayan, di ba? Sabi niya, hindi mga hayop ako. Totoo naman, hindi kami mga hayop, guys. Hindi kami mga hayop. Dahil nga, kumakain kami ng inipi rice. Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat. Kasi pwede siya kainin ng tao. Meron akong, Ang gusto siguro ni Vice, yung premium rice. Yung tag 60 o kaya yung umaabot na ng 80 during pandemic, during nakaupo si former President Rodrigo Roa Duterte, yung mga umaabot ng 80 to 90 na kilo ng bigas, yun yata yung gusto niyang ibagsak hanggang 20. Malabo naman mangyari yun. Dahil nga, may ano, di ba? May agwat. Hindi ko pwedeng ibaba yun dahil nga ang ini-expect talaga yung NFA rice is maibaba noon pa man. Di ba? meron akong pagdududa ha, na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop. Kanang ginatawag nila o ano sa bana sa murag lamaw. Oo. Ganyan. Ganun ba yung bigas ng NFA, sir? Di ba? Ganyan yung Ang liit ng pagtingin nila doon sa NFA rice. Ang liit ng ano ni BP. Hindi naman kami rin hayop, BP. Di ba? Tao kami. No? Alam nyo, matagal na rin na hinihilinga namin bilang isang mahirap na maibaba ang kilo ng bigas, especially yung inipi rice kung saan makamasa. No, pinipilahan ng maraming mga kababayan natin dahil dito nakakatipid dito. No, at the same time, hindi po ito panghayop o hindi rin po ito pang ano man. Dahil nga noon pa man, no, nandyan na po ang inipi rice. At marami mga kababayan natin ang pumipila para lang makabili dito. So, ibig sabihin, yung mga pumipila is mga hayop, yung mga kumakain ng inipi rice, mga baboy. 'Di ba? Nakakalungkot mga kababayan na ganito no mag-isip no yung ating Vice President Sara Duterte. Hindi po ako against pero nakakalungkot lang naman na Vice President Sara Duterte ganito mag-isip. Isa sa o pangalawa sa pinakamataas na posisyon ng bansang Pilipinas ganito mag-isip.
sa inipi rice, pang baboy. Nakakalungkot mga kapit. Nakakagigil lang, di ba? So, sana, no, tayo mga kababayan, di porket taga Mindanao, is susuportahan din natin ang taga Mindanao. Dapat marunong tayong tumingin sa gawa kung maganda ba yung kanilang panunungkulan or serbisyo. Dahil hindi porket taga Mindanao is sasabihin nyo kagad na solid, di ba? Tayo, no, marami ang ating mga kababayan na neutral lang. Marami ang ating mga kababayan na pro-government, not pro-politiko. Di ba? Dahil sa pro-politiko, nagkakahati-hati ang ating mga kababayan dahil sa panay pagtatanggol. Kahit na mali na ito, pinagtatanggol pa rin ng ating mga kababayan. Nakakalungkot lang. Di ba? Ay, just me. Oh. So, i-share ko lang sa inyo basahin ko lang to mga kabayan. So, dito, no, may nilabas, no, patungkol dito sa target, no, target ng Administrasyong Marcos. Target ng Marcos administration na mapalawig hanggang 2028 ang pagbibinta ng 20 per kilo ng bigas. Sisimulan dito sa Visayas. Kaya wag po tayong negatibo, mga kabayan. Sisimulan nga eh. Bakit saan ba mag-uumpisa? Sa bahay nyo? Para masabi nyong priority kayo? Di ba? Wag po tayong sakim. Ang tawag kasi doon, sakim. No? Gusto sila agad. Priority agad. No? May plano dapat. Kasi hindi naman kaagad-agad. May papatupad lahat-lahat. No? Kaya wag po tayong negatibo. So, sa ngayon yan, no, we're launching it here because mas marami ang nangangailangan sa region na iyon. But of course, ang eventual intervention nitong programa na ito, once out issue. Sa ngayon, yan, we are launching it here because mas marami ang nangangailangan sa mga region na iyon. But of course, eventual invention nitong programa na ito once it's short out of all issues. Logistically, para sa makita talaga how to operate, it lands and manage and nationwide eventually. The same time, it's a part ng mga kabayan, testing, di ba? Para pag dinala nila sa Mindanao at Luzon is madali na, no? Madali na dahil nga naka-sit up na dahil may pinagbabasihan na. So, parang nagiging test ground yung Visayas, di ba? Ito ang sinasabi ng Agriculture Secretary Francis Tio Laurel Jr. Kasunod ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa Department of Agriculture o DE, naging pangmatagalan ang bintahan ng murang bigas. Sabi nga ng kalihim, no, na inisyal na plano hanggang Disyembre ngayong taon, iiral ang bintahan ng 20 pesos per kilo na bigas. Ngayon pa man, maaari itong palawigin hanggang Pebrero 2026. Sa naganap na pulong, no, pagkakasunduan ng 10 kilo na mura ng bigas, linggo ang maaaring mabili ng taga Visayas, no? Kasunduan na 10 kilo ang murang bigas kada linggo ang maaaring mabili ng taga Visayas o 40 kilos kada buwan. Kalaunan, palawigin pa ito ng bintahan sa buong bansa. Yan yung sinasabi nila na magkakaroon ng area siguro ng test ground. Kasi nga, bago dumating ang taong 2028 is dapat mapalawig na ang programang ito para sa Poorest for the Poor, para sa ating mga kababayan, di ba? Nakakalungkot lang. So ito yung dalawang template, isang 5 kilos per week per pamilya. Another is 10 kilo per week. So kanina pa ngayon, parang napagkasunduan since is 10 kilo per week, so 40 kilo per month. So sa aming pamilya, hindi namin rin kayang ubusin yung 40 kilo per month kahit na madami-dami kami. So hindi namin kaya ubusin. Kasi nga, 25 kilos is tamang-tama, possible. Pero, kaya sosobra, no? So, alam na.
Hindi, alam nyo, minsan may nagmamanipula din siguro yung mga bumibiling pamilya. Minsan binibinta nila. So, malaman, bumaliktad yung sa labas lang kasi tayo. Pagsisiguro ng kalihim, mayroon sapat na stock ng bigas sa rehiyon. No? Tsaka may mga stock din tayo dito, lalo na sa Iloilo. Marami tayong stock doon para sa release din ng mga stock doon. Then we have to also move out stock from other areas kasi other factors na kailangan din namin gawin dito sa DA because talagang punong-puno na rin ang warehouse ng DA Bigas at Palay. From Secretary Laurel ulat ni Raquel Bayan. So ito expected minsan. Gaano kaganda ang programa ng gobyerno, meron at meron pa rin masisilip na negatibo. Meron at meron pa rin gagawang fake news. Dahil ngayon sa mga kababayan natin na pro-politiko na pro-Pilipino.